Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po, alas 8 na naman po ng gabi. Sana ay nandiyan na po kayo. Tawagin na ang ating mga kasambahay dito po sa UN Television. Ito ang ating nakaugalian. Ting sumasapit ang alas 8 ng gabi, tayo ay nagbibigay ng pansin at nag-aanyaya sa ating mga kababayan na magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Kami ho ay nag-aanyaya. Kung wala kayong kopya ng Biblia, hanapin po ninyo ang aklat na ito. Ayan. At hindi ho ang mga malalaswang babasahin ang inyong hahanapin. Kung sakali po na kayo naman hindi ho nakakuha ng kopya dahil sa maaaring wala ho kayong pambili, kami naman ho ay nag-aanyaya. Sumulat lamang po kayo dito sa atin pong palatuntunan. Maaari po namin kayong padalhan ng libreng sipi ng banal na kasulatan. Basta ho, wala po kayong babayaran. Ang gagawin lamang po ninyo, sumulat lamang po kayo dito po sa ating himpilan sa UN Television. At yan po ay nandito sa ground floor ng AIC building. Yan po ay matatagpuan dito sa Ortigas Center. At kami po ay magpapadala sa inyo ng libreng kopya ng banal na kasulatan. Kung sakali naman na meron naman kayong mga pambili, pwede ho kayo magsadya sa mga bookstores. Meron ho tayong makikita mga Biblia o mga banal na kasulatan na pwede ho ninyong mabilhi. At ito po ay pwede nating basahin. Ito ang pinag-aanyaya namin sa inyo tuwing sumasapit ang ganitong oras. Hindi ho ang kung ano-anong mga bagay na pwedeng makapulyut ng ating mga kaisipan. Kundi, ito po yung mga talata ng banal na kasulatan na pinag-aanyaya namin sa inyong pagtuunan ng pansin. Basahin, isa puso at isa isip, at kunin natin ang lahat ng mga bagay na magiging gabay natin sa ating mga paggawa at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang pagbasa ng ating aklat na pinasimulang basahin. Narito po ang kanyang kabuuan. Kung wala kayong Biblia, pwede po kayong tumutok sa inyong mga television screens at sundan ang ating pong pagbasa. Lucas, Kapitulo 1. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay nang naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan.
At naggulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda." At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon." At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan." At hinihintay ng bayan si Zacarias, at nanganggigilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila. At hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat, at nanatiling pipi. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth, at siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya, upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao." Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat